Tapos na pala akong gumawa ng suman dala ko. Kaya binalot ko na sa pinaglumaang Diaryong Abante. Naging tinapa. Kutan yung panilo aso yung pambalkot ko. Tapos na rin pala akong magluto ng pritong mania. O syempre nilagay ko sa baunan, alangan ibalot ko din sa dyaryo man. Ngayon at tapos na tayong magbalot-balot ng mga dadalhin dito sa Dingalan, Aurora Borealis Boulevard, also known as Batanes of the West, of the East pala. Simulan na natin ang istorya. Alas 12:30 ng madaling araw, pinatay ko ang ilaw para pumunta sa Tugigaraw, charot. Bale 1 AM kasi yung assembly time namin doon sa sasakyan. Pero nag-start yung biyahe namin from Pangasinan to Aurora around 2 PM na kasi nga nag-recruit pa kami ng mga isasama namin para sa networking business na ito. Around 5 AM, nakarating na kami dito sa Dingalan, Aurora. Ang bilis lang namin no, nasa 3 hours lang yung biyahe. Di na ako nakapag-video-video sa biyahe kasi nga tulog ako Tapos madilim din naman, paano mo bibidyohan ng environmental surroundings, di ba? Pagdating namin dito, syempre nag-breakfast muna kami. May sikat dito na resto kung saan nag-aalmusal yung mga turista kaso sarado. Kaya dito na lang kami sa may lugawan. Medyo lumiwanag na nung natapos kaming mag-almusal. Pagkatapos naming magpa-usos, dumiretso na agad kami dito sa may Dingalan, Aurora Feeder Port. Yes, magbabangka kami. Di man kasi pwedeng itawid yung sasakyan papunta doon sa mismong tourist destination. Kailangan talagang sumakay sa bangka, ano. Dito nyo nagagawin yung mga registration, tapos mga pagbabayad ng mga fees, silent fee, insurance fee, instrumental fee, environmental fee ba meron? Di ko alam kasi hindi man ako nag-process. Lumapit na lang ako nung kailangan ng register yung pangalan ko via online. Ganyan, So, di ko alam kung magkano binayaran namin dito sa Dingalan Port per head. Basta nag-ambagan lang kami ng 2,000 pesos each. Kasama na lahat. As in lahat ng fees. Mula sa sakyan hanggang sa pagkain namin from lunch to dinner. Pang whole day expenses na namin yon dito sa Aurora. Yung 2K na ambagan namin. Di kami dumaan sa travel agency. DIY lang kami papunta dito. And then, recruit ng mga joiner na mga kakilala lang din naman namin, katrabaho, kapamilya, ganyan. After namin masettle lahat ng transaction dito sa port, binigyan na kami ng tour guide at umalis na kami. Bit-bit lahat ng mga gamit at pagkain. Wala kaming iniwan sa sasakyan. Pero may naiwan daw sa Pangasinan na kasamahan ang mga McDonald's group of companies. Kaya i-shoutout ko na lang siya. Si Florence Bravo. Shoutout po sa'yo. Shoutout Florence Bravo. Magsano? Shoutout po. Nasabi na pala namin sa direct voice, bakit binoise over ko pa? Pasakay na kami ngayon sa bangke. Madami kaming bitbit na mga pagkain, tubig, bag, damit, ganyan. Kaya yun muna yung mga inuna naming isakay syempre. Damihan nyo na yung dala nyong tubig dito kasi wala daw mabilhan doon. Pati mga pagkain, ganyan. Unless mag-avail kayo doon ng bottle fight. Kaso kami, may luto na kaming mga dala. Sabi pala ni tour guide, 750 yung single nila per head kapag itutour nila kayo dito sa Batanes of the East. After namin may sakay lahat ng gamit, o syempre kami naman yung sumakay, alangan maiwan kami. Huwag kayo matakot kasi aalalayan naman nila kayo. Pagsakay, syempre kailangang isuot ang bulletproof vest ni Leila de Lima. Para safe na safe tayo, ano. Matagal pa naman daw yung biyahe, about 30 minutes. Hindi rin kasi speedboat yung sasakyan. Kaya siguraduhin yung naka-sunscreen kayo, ano. Ay, kasama ko pala si Sir Alvin, or should I say host Alvin. Alright, so ayun na nga. Talaga nga naman, partner. So shoutout na lang po sa lahat ng mga kasama ko dito. Di ko na iisa-isahin kasi yung iba hindi ko na-memorize yung pangalan. Basta from McDonald's family, Foursquare family, and FCC family. Alright, so ayun na nga. Trial pa lang yung human drone shot namin dyan kasi nasa bangka kami. Baka malaglag man yung nagbibideo na tour guide namin. Dito na pala namin kinain yung mani ko habang nasa biyahe. Hanggang sa nakarating na kami dito sa aming first tourist destination, ang White Beach dito sa Batanes of the East. Ay, pakiingatan naman ako, baka malaglag yung pustiso ko. Medyo malabo lang yung tubig kasi hindi masyadong pansin yung pagka-white nung sand kasi nga katatapos lang nung bagyong Ramil nung mga araw na to. Pero nagustuhan ko pa rin naman yung view kahit papano, kahit na binagyo. Dito na rin pala kami kumuha ng cottage para pag-iwanan ng mga bitbit naming gamit at the same time may kakainan kami mamayang lunch. O syempre may bayad pero di ko na natanong kung magkano. May mga superior na kasi kami na nagmamanage. Basta kasama na yun sa ambagan namin na
2K each, ganun. Nagpe-prepare na kami for hiking, kaya ayan, naglagay na ako ng Beauty White Sunscreen White Glow, SPF 50 PA+++. Bago umakyat, nagpicture muna kami dito sa may Rainbow Rumble. Alam nyo, usong-uso talaga dito ang human drone shot. Halos lahat ng tourist guide alam nila kung paano magaganyan. Minsan nga sila na nagsasuggest kung gusto ba namin ng human drone shot, ganun. Di ko lang sure kung sila ba yung unang nagpauso nito, kung sila ba yung pinakaunang nag-trending nung gumawa ng human drone shot dati, diba? Napanood nyo ba yun sa Facebook? Bahala kayo. So, ayan na pala yung outcome ng aming human drone Zolweta shot. Naka-fast forward lang yan para magkasya sa vlog. Pero mas maganda daw pag bagalan ng konti yung speed, sabi nung tour guide. Oo, tuturuan din kasi kayo dito kung paano mag-edit. Tara na, akyat na tayo patungong lighthouse and mountain view. Syempre, unahin namin yung mountain view. Yun yung para bang nasa Batanes ka talaga kapag nasa tuktok ka na. Sa bungad pa lang, may nagtitinda na ng buko juice at may hugasan na rin ng paa. Mas mura yung buko juice dito kumpara doon sa tuktok, according to my own experience. Mas nagmamahal kasi daw yung bilihin habang umaakyat ka ng level of difficulties. Ganon. Around 20 to 30 minutes din daw yung aabutin para maakyat yung tuktok nito. At habang pataas na kayo ng pataas, mas humihirap. May level 1, level 2, level 3, ganon. At nakakapagod talaga, Diyos ko, nakakahingal pa. Huwag niyo ako gayahin na nagdala ng payong kasi hassle lang. Gubat pala yung aakyatan namin, kaya hindi rin ganon kainit. Akala ko yung puro talahib lang ganon, kaya expect ko mainit talaga. Tapos syempre, mas maganda rin kung nakapantalon kayo na manipis at jacket din na manipis. Most of all, dapat nakasuot kayo ng tsinelas or sandals ng sandugo para hindi mapigtas talaga. Di ko din masyado recommended yung sapatos kasi kawawa lang yung sapatos nyo guys. Medyo maputik din kasi. Ewan lang ko ngayon lang ito kasi nga katatapos lang nung bagyo nung nagpunta kami, diba? So lahat po nung nabanggit ko na kasuotan, wala ako nun ha. Kaya nga laki nung pagsisisi ko. Kung ano yung di ko kinailangan dito, yung pa yung nadala ko. Kaya lesson learned. Ngayon na lang kasi ulit ako nag-hiking na ganito ah. Huling hiking ko pa yata nung nag-jamboree kami sa Bugalyon nung grade 6 pa ako. Pwede rin namang magpahinga kung di nyo na kaya. Basta magsabi lang kayo sa tour guide para antayin kayo. Hindi rin naman kasi ito paligsahan kung sino una makakarating doon sa Tuktok. At shoutout ulit sa lahat ng mga kasamahan ko. Sana walang nakasiklib sa inyo, no? Baka ako masisi pag nakita kayo sa vlog. Charot. Oy. Alam nyo, nung malapit na kami doon sa itaas, nung naaninag ko na yung liwanag sa dilim, doon ko pa mas lalong naramdaman yung pagod. Yung bang feeling na parang gusto mo nang sumuko, ganun, nabuhating ka na lang hanggang sa taas. Pero andun din yung feeling or yung urge mo na kailangan mong tapusin kasi kunti na lang. At alam mong may nag-aantay na magandang tanawin sa itaas. Nahaluan na kasi ng excitement yung pagod, kaya ganun yung mararamdaman. Na parang di mo maipaliwanag, kaya gusto mong makarating na agad ba sa Tuktok, ganun. Pagdating naman sa Tuktok, ayun, makakahinga ka na ng maluwag kasi malakas na yung sipwag ng dagem. Nakahinga nga ba talaga, be? Fresh yung hangin, kaya mahihimasmasan ka talaga. Mapapawi din yung pagod mo at masasabi mong sulit din talaga. Tapos syempre, maganda rin yung makikita mong tanawin. Pero ako, kahit gaano kaganda yung tanawin na nakita ko dito sa Tuktok, inuna ko pa rin magpahinga. Baya na ako mag-picture-picture dyan, oy. Buti nga at may masisilungan naman dito kahit papano. Napaka-challenging nitong napuntahan kong tourist destination na to. Pagkatapos kong magpahinga, ayun, nag-start na ako mag-video at mag-picture. Ganun lang naman yung ginawa ko dito. Pwede ka rin mag-TikTok kung gusto mo, kaso sa part ko, wala akong kalagyatan, B. Gusto ko pa naman sanang sayawin yung Opal Light kasi yung mga kasamahan ko parang hindi ko naman nakikitang nagti-TikTok sila. Kaya ayun, naglakad-lakad na lang ako dyan. Seriously, napakaganda nung view, very Instagrammable at para kang nasa loob ng wallpaper, ganun. Or screensaver ba yun? Basta ganun. Basta sa lugar na to, sulitin nyo na yung pagstay nyo. Picture, video, TikTok, lahat ng gusto nyong gawin dito, gawin nyo na. Dahil kapag bumaba na kayo, mahirap na tong balikan, B. Wala silang drone shot dito na yung pwedeng bayaran na nangunguha talaga. Pero pwede naman daw magdala, sabi nung tourist guide sa amin. Ang kaso nga lang, yung ibang mga nagdo-drone shot dito ay nalalaglag sa dagat yung drone nila kasi hindi daw sila ganun karunong mag-operate ng drone, ganun. Pero para sa akin, okay naman na ako dito sa aking human drone Zolweta shot. May human drone shot yung grupo kami dito kaso wala sa akin yung kopya. Teka lang, lagyan ko lang ng background music ha para naman mas maging presentable.
To the best far we found out and made us empty. Pagkatapos namin dito sa Mountain View, bumaba na ulit kami para sa next destination, ang lighthouse. Maga pa naman, alas 9 pa lang ng umaga. Pero itong vlog ko, 10 minutes na. Isang destination pa lang napuntahan natin. So, paano to? Dating gawi. Abangan na lang ninyo sa susunod na bahagi ang pagpunta namin sa lighthouse hanggang sa rock formation kung saan isang hindi inaasahang pangyayari ang gumimbal sa buong pagkatao ko. Mag-e-enjoy pa kaya ako? O uuwi na lang akong nakakremate? Charot. Yan at iba pang mga hindi naman na masyadong kapanapanabik na kaganapan ang kailangan ninyong pakatutukan sa mga susunod na araw. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy.